Ayun tulo. Masarap at masaya tingnan na maraming mga buhay na manok dun. Yun. Ayun o. Dito sa amin sa bundok to, sa bahay ng aking magulang, ito ang kanilang ginagawa. Mabubuhay sila ng manok. Kung maubusan sila ng bigas, magbinta sila ng ilang piraso na manok at ibibili nila ng bigas. Yun. Masarap dito sa bundok mamuhay ng mga manok dahil walang kimikal. Fresh na fresh talaga ang kanilang kinakain. Yun. Pero kaso nga, yung papa ko hindi na pwede dito sa bundok dahil sila lang nag-isa dito sa bundok na to. Kailang kapitbahay na sa ibang bundok din. Sapa ang pagitan sa kanilang kapitbahay. Yun na nga, kagabi nag-ano ang aking papa, nabiglaan na lang natumba, no? Hindi ni inaasahan na ganun ang nangyari. Yun ang aking mama, sigaw ng sigaw sa kanilang mga kapitbahay, pero wala silang narinig. Buti na lang yung kapatid ko na babae tumatawag ng gabi, mga malapit ng alas 12. Yun, siguro mayroong Panginoon na nagturo sa kanya na pawatawagin siya na gano'n na oras na kaligitnaan ng gabi. Yun na nga, tinatawagan ako ng aking kapatid. Punta ako agad. Yan ang nangyayari. Sa ngayon, ang aking magulang nandun sa bahay. Doon sila nagpapahinga galing sa hospital. Nagpunta kami sa hospital kagabi. Pagkatapos nagpa-check up at mayroon ding mga gamot na 4 na klase. Yun ang tini-take or iniinom ng aking papa, no? May 3 times a day, 3 araw, at mayroon ding 2 times a day, umaga at sa gabi, 2 linggo, at mayroon ding 1 linggo na tablet na iniinom ng aking magulang na lalaki. Yun. Pero kung nandun na sila sa baba, no, malapit sa baryo, itong manok na to, dadalhin doon nila ipapatuloy ng papalakihin ng manok na yan. At saka yung sa ilalim ng kusina man yan, sa ilalim yung nakita na mga kahoy na ginabas, no? Yan ang pa-extend nila dito, pero hindi natuloy. Hindi nila ipatuloy. Doon na lang sa baba, no? Doon na lang sa baba nila ipatindig kahit konti, basta maraming mga kapitbahay na kanilang matawagan kung ano ang mangyari, lalo na paggabi. Hindi inisahan ng ganun ang nangyari sa kanila. Naawa ako sa aking mama dahil parang nauubos ang kanyang busis, na sigaw ng sigaw, na biglang nahimatay ang aking papa. Sa Bisaya pa, nakuyapan. Biglang bigla siyang natumba. Papunta siya sa kabilang kwarto, umiihi sa nirola.
Pagkatapos biglang natumba. Yun, akala sa aking mama pusa yung nag kagulkol. Kagulkol sa Bisaya yan yung mga ano ba, yung parang nalagubo ba, parang yung tinig sa natumba. Pangalawang bisis yun na na mayroon ding tinig na parang natumba. Yun, bigla ang gumising at babakod ang aking magulang na babae. Apuntahan niya si Papa. Pagkatapos ng lalamig si Papa, yun na nga ang time na sigaw ng sigaw siya. Pagkatapos ilang minuto, si Papa na na tawag niyan, nakagising pero humihina. Sabi ni Mama hindi siya marunong mag cellphone. Try nilang tinatawagan lahat, pero kaso hindi na natuloy dahil wala silang load. Mas mabuti na doon sila sa may kapitbahay. Doon sila sa may kapitbahay, doon sa baba. Yun. Siguro mga ilang buwan sila dito. Tulong-tulungan namin yung mga kahoy na yan. Kita niyo ng paligid, no? May daan naman pero para ng para ng may kalsada pero para ng daanan ng mga tao dahil minsan na lang pupuntang mga sasakyan dito. May kapitbahay nandun, malayo nandun, at sa baba may ang pagitan yung sapa. Yun ang sitwasyon ng aking bahay na aking magulang dito. Ayun, no? Oo. Ito talaga ang tawag niyan, yung bahay nila sa bundok. Napakasobrang layo. At yun. Iba talaga doon sa malapit sa baryo. Yun. Gawin na lang namin itong tinatawag na bukiran. Tinatawag na kung kami dito, magpunta kami dito sa ang tawag niyan nga lupa namin, manguha ng saging kahit walang mag-aalaga. Dito kami mag-standby ng ilang oras pagkatapos uwi sa malapit sa poblasyon. At saka yung aking magulang, aking papagmama nandun malapit din sa barangay.